idea po natin ngayon, madami po nagre-request po nito at eto na po yon. Gagawa po tayo ng putong puti using rice flour. Maganda to kasi sa mga mahal po nating OFW, walang mapapaggilingan agad-agad. So, pwedeng gamitin yung rice flour. So, paano nga po ba ito gagawin? So, ayun po yung pinakang negosyo idea po natin ngayon. At syempre, kung pang negosyo po, meron din po tayong idea sa costing po natin dito kung magkano po ang magiging puhunan. Tara, umpisahan na po natin. Okay, so simple lamang po yung ingredients po natin sa atin pong putong puti using rice flour. So, unahin na po natin yung atin pong wet ingredients. So, dito gagamit po tayo ng 2 large eggs. So, halimbawa, kung small yung gagamitin natin, pwede ang 4. At kung medium naman po, pwedeng 3. Dahil malaking egg po ito, 2 piraso lamang po yung gagawain po natin. Pagkatapos, mix lang natin. Melted margarine. So, ilagay na din natin yung ating white sugar. So, sinasabay ko siya sa wet ingredients para mas matunaw po ng mabuti. So, dito gagamit po tayo ng gata. Kung itatanong nyo kung pwede po ang evap milk, pwede po yon. Kung sa gata, maglalagay din po tayo ng tubig. Okay, so kapag tunaw na yung ating pong sugar, isunod na din po natin yung ating dry ingredients. Yung ating rice flour. So, ito po rice flour po ha, hindi po yung glutinous flour. Kasi minsan, doon po talaga nagkakamali sa rice flour at glutinous rice flour. So, sasabayan na po natin ng halo para maiwasan na po yung buo-buo. So, isunod natin ang baking powder. Yung ating pong last ingredients, iodized salt. So, dito kung gusto nyo pa po ng mas special yung ating pong puto, pwede po tayo dito mag-add ng grated cheese po natin. Estimate kahit mga 1 cup, pwede po nating ilagay dito. So, ako, ang gagawin ko as in plain na putong puti. So, kapag nahalo na po natin, wala na pong dry ingredients. So, kuhanin na po natin yung ating puto molder na gagamitin. And then, dapat meron na din po tayong pakulo na tubig para salang na lamang po tayo ng salang. Yung size ng ating pong steamer, 36 cm. At yung gagamitin po nating puto molder, medium size po ito. Gusto niyo pong umorder ng ganitong molder, so maglalagay po ako ng link sa description. So maganda siyang gamitin kasi makunat yung pagka-plastic and then makinis. So yung paglalagay po ng ating mixture, 3/4 lamang po ng ating puto molder. Kasi ito naman po ay aalsa pa. And then estimate, naglagay po ako dito ng kulang 2 tablespoon or 1/8 cup. At kung mapapansin nyo po, yung pinaka-mixture ng ating puto, medyo malabnaw po ito. So after po nito, pwede na po natin itong isalang. So, bago natin isalang, kailangan ay kumukulo na po yung pinakang tubig po natin. So, sinet natin sa medium fire at kailangan yung pinakang water po natin, nagsisimmer po yung pinakang tubig. Parang sa puto din natin, doon sa ating puto cheese using flour. So, lulutuin po natin to estimate ng 10 to 12 minutes. Halimbawa, kung maglalagay kayo ng toppings na cheese o kaya salted egg, so dapat lulutuin po muna natin. After 8 minutes, saka po tayo maglalagay ng pinakang toppings po natin. Dahil ako plain lang yung gagawain ko, talagang putong puti lang. So, babalikan po natin yan after 10 to 12 minutes. So, ayan. Tapos, yung pinakang takip po natin, lagyan po natin ng tela para sure po na hindi matutuluan ng tubig yung pinakang puto po natin. So, after 12 minutes, okay na po yung atin pong white puto. Sinakto ko na siya 12 minutes. Kasi nung chinek ko siya kanina, ng 10 minutes is medyo basa-basa pa. Kaya sinakto ko na siya 12. So, maganda yung ating puto. Hindi siya ganun kaputok, di ba? And then, isunod na din po natin ang pangalawang salang. So, saktong 2 salang lamang po to. So, yung pinakang timer ng ating pagluluto, ganun pa rin po. Kapag kaya na po ng ating kamay, pwede na din po natin itong tanggalin sa molder po natin. So, ito siya. Makinis yung ating puto.
At may pagka-fluffy din to mga katipid tips. So, sobrang init pa mga katipid tips ha. So, wala namang magiging problema kung tanggalin po agad natin sa atin pong molder. Basta tama yung ingredients na inilagay po natin. O, halimbawa, kung meron pa tayong isasalang, so pwede na po natin ulit itong paglagyan. So, ganun lamang po yung gagawin po natin. So, tatanggalin ko lamang po lahat ito sa ating molder. And then, iintayin po natin yung isang niluluto po natin. And then, magbabalik po tayo. Ang sarap. Ang bango nito mga katipid tips. So, parang excited na po akong tikman. So, mamaya matitikman po natin ito. Okay, so syempre kapag malamig na yan, pwede na natin ilagay sa packaging. So yung meron ako dito ay microwavable tub. So size po nito ay 500 ml. So ito pwede rin po natin itong ilagay sa mga bilao, sa mga clamshell, 'di ba? So nakadepende na po sa atin yung packaging na gagamitin po natin. Pwede rin po sa mga box, 'di ba? So yung 10 pieces, kasyang-kasya sa isang lagay yan. Okay, so diba ganun lamang pong kabilis gawain yung ating pong putong bigas using rice flour. So kapag ginawa ninyo to mga katipid tips ha, so ginagawa pa lang, niluluto pa lang, and then pagkahango po natin, hanggang ngayon talagang maaamoy po natin dito yung gata ng ating pong putong bigas. Kaya mas better na unang piga yung gagamitin po natin. Kasi ang bango-bango mga katipid tips. Yung amoy niya, yung parang minatamis na kalamay, yung asukal at saka gata. So, ganun po, yung pinakang amoy po ng ating putong bigas. So, kung talagang mahilig kayo sa puto, nako, talagang magugustuhan nyo po ito. Kasi yung amoy pa lamang, yung aroma po nito, ang sarap pong iulam sa kape. Para bang ngayon darating ang Pasko, bagong taon, parang ang sarap-sarap po nitong kainin. Yung mga kakanin, di ba? So, ngayon, ito na yung ating puto. Hindi siya ganun kaputian kasi gawa po ng ating melted margarine and then yung ating pong whole egg. So, although maputi siya, pero hindi siya yung puting-puti talaga. Pero matatawag pa rin po natin itong putong puti. So ngayon, ito na yung tinatawag na masarap sa dinuguan. Puto at dinuguan. Ganda yung pagkakaluto. Fluffy din po ito. Tingnan natin yung loob. Wow, 'di ba? Ang ganda ng itsura. Perfect mga katipid tips. Yung atin pong putong bigas using rice flour. So ngayon, tikman natin. Masarap to mga katipid tips. Ang sarap ng lasa. Para sa akin, yung pinakang tamis po nito, saktong-sakto po lamang. At talagang malalasa natin dito, yung pinakang gata po natin. Saktong-sakto po yun dito sa sukat na ginawa po natin. Ang sarap nito mga katipid tips. Malambot. So kapag natikman nyo to, talagang masasabi po natin na putong bigas kasi iba yung texture niya dun sa ating pong puto cheese na gamit po ay harina. Talang ko, lalo na sa mga merong edad na mas gusto po talaga ang putong bigas. So kung mahilig kayo or gusto nyo pong matikman yung putong bigas using rice flour, so itry nyo po itong recipe po natin. Okay? So masarap ng mga katipid tips. Ngayon, ating tipid tips, gagawin ko siyang extra income. So magkano po ang magiging puhunan at posible pong bentahan. So mura lamang po yung pinakang bentahan po nito. Kasi simple lamang po yung ingredients na ginamit po natin. So ngayon, mag-costing na po tayo. So yung gagawin po natin, costing pa rin po ito dito sa lugar po namin at sa pagkakabili ko. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba nga po ng presyo yung mabibili po natin. Okay? So umpisahan po natin sa ating rice flour, 21 pesos. Bali ang kalahating kilo po ay 40 pesos. Baking powder, 8 pesos. Asukal, 16 pesos. Gata, 25 pesos. Dalawang itlog, 20 pesos. So ito, pagsama-samahin na po natin kasi tigkakaunti lamang naman po yung ating melted margarine, yung ating asin, at yung itinubig po natin. So sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Kaya ang total po lahat ay 95 pesos yung pinaka-ingredients po natin, pero mag-a-add pa po ng other expenses. Yung labor po natin at yung pinakanggas po natin nung niluto na po natin. Sabihin na po natin na 30 pesos. Kaya ang total po ay 125 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 39 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 3.20 po ang pinakang puhunan po kada isang piraso. So, yung pagbebenta pa rin po nito, nakadepende pa rin po sa atin. So, kung per piece po natin itong ibebenta, pwede ng 5 pesos or 6 pesos. So, halimbawa, kung maramihan, pwede natin siyang ibenta ng 5 pesos. Kasi pag rami, so pag mura naman po nilang mabibili, kumbaga may discount.
discount. So dahil kaunti lamang naman po itong ginawa po natin, sabihin na po natin na 6 pesos po natin itong ibenta. Ilalagay po natin sa packaging, i-additional na lamang po natin yung pinakang packaging po natin. So kapag minus po yung pinakang puhunan, posible po tayong tumubo ng 2.8 po kada isang piraso. I-times po natin sa 39 at ang kalalabasan po nun, 109.2 yung posible po nating tubuin dito po sa ginawa po natin. So dito, mas mararamdaman natin yung pinakang tubo po natin kapag marami na po tayong napapa-order. Kasi sa 1 kilo, estimate posible po tayong tumubo ng 400 pesos. So para sa akin, hindi po siya imposible mga katipid tips. Basta sinamahan po natin yan ng sipag, tiyaga, at yung pinakamahalaga po ay consistent. Kasi yung pinakang consistent po natin, doon po tayo makikilala na magiging customer po natin. Diba? Kasi kapag pasulput-sulput po yung tinda po natin, so wala po tayong mabubuo na pinakang customer po natin. Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na idagdag na magandang negosyo idea po sa inyo ngayong pagpasok po ang bagong taon. So Happy New Year mga katipid tips! More blessing po sa atin pong lahat ngayong 2026. Kita-kits na lamang po ulit sa mga next video. Bye-bye!